Hello mga kausi! Naaalala niyo pa ba nung wala pang Spotify at YouTube? Noon, ang sukatan ng kasikatan ng isang singer ay kung gaano karaming physical albums ang nabenta nila. CD, cassette tapes, at DVD pa ang uso. Sa video na to, pag-uusapan natin ang top 10 best-selling Filipino artists of all time bago pa mag-digital era, kasama na ang actual album sales at mga kantang tumatak sa puso ng maraming Pilipino. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment. Sa pang-sampung pwesto ay si Nina na kilala bilang soul siren ng OPM. Nakilala siya sa mga heartfelt ballads at live performances, lalo na sa kanyang Nina Live album na naging isa sa pinaka-iconic na live album sa bansa. Ang kanyang self-titled album na Nina noong 2006 ay umabot sa halos 180,000 copies at 2 times platinum, habang ang Heaven ay umabot naman ng 155,000 copies, 2 times platinum din. Ilan sa kanyang pinasikat na kanta ay Love Moves in Mysterious Ways at Someday. Sa ikasiyam na pwesto, narito ang walang kupas pa rin na si Gary Valenciano, o mas kilala bilang Mr. Pure Energy. Bago pa man ng 2000s, nakapagbenta na siya ng higit 1 milyong physical album sa Pilipinas. Ang album niyang Shout for Joy lamang ay umabot ng 200,000 copies. Kilala siya sa mga inspirational and love songs tulad ng Take Me Out of the Dark, Shout for Joy, at Sana Maulit Muli, bukod pa sa kanyang explosive performances sa stage. Pumapalo sa ikawalong pwesto ang Parokya ni Edgar, ang tinaguriang pambansang banda ng Pilipinas. Bagamat walang eksaktong bilang ng benta na available, alam ng lahat na blockbuster ang kanilang mga album tulad ng Kangkong Kernits, Burugudustun Studunstoy, wow, nabulol ako doon, at ang Bigutillo. Sila ang nagbigay buhay sa mga kantang Harana, Buloy at Halaga na hanggang ngayon ay kinakanta pa rin sa mga inuman at get-togethers. At ang ating number 7 ay walang iba kundi ang Apo Hiking Society, isa sa mga haligi ng OPM. Sa loob ng ilang dekada, nakapaglabas sila ng sunod-sunod na best-selling albums sa anyong cassette at CD. Ilan sa kanilang mga timeless hits ay Ewan, Batang-Bata Ka Pa, at Panalangin. Mga kantang kahit ilang henerasyon pa ang dumaan, alam pa rin ng mga tao. Sa ika-6 na pwesto, naroon si Sarah Geronimo, ang ating pop star royalty. Mula sa kanyang debut album na Popstar, A Dream Come True na certified platinum, patuloy siya naglabas ng mga kantang naging instant hits tulad ng Forever's Not Enough, Sa Iyo, at How Could You Say You Love Me? Noon, bago pa man mag-digital downloads, mabenta talaga ang kanyang mga physical albums. Number 5 sa listahan ay si Yeng Constantino na sumikat matapos manalo sa Pinoy Dream Academy. Ang kanyang debut album na Salamat ay naging platinum agad at nagbigay sa atin ng mga kantang Hawak Kamay, Salamat, at If We Fall in Love Again. Kilala siya bilang pop rock princess at isa sa mga consistent na album sellers noong mid-2000s. Number 4, nandiyan na si Jose Marie Chan, na hindi lang basta singer, kundi isa na ring simbolo ng Pasko sa Pilipinas. Makikita mo siyang sumisilip bago ang September. Ang kanyang Christmas in Our Hearts ay bentang-benta mula noong 90s at patuloy na tumataas ang benta tuwing holiday season. Kilala rin siya sa mga kantang Beautiful Girl at Please Be Careful with My Heart. Pangatlo sa listahan ay ang Eraserheads o ang tinatawag na The Beatles of the Philippines. Noong 90s, halos lahat ng albums nila ay blockbusters kabilang ang Ultra Electromagnetic Pop, Caterpillar, at Sticker Happy. Ang mga kanta nilang Ligaya, Huling El Bimbo at Ang Huling El Bimbo ay naging bahagi na ng kultura ng OPM. Ikalawa sa ating countdown ay si Freddie Aguilar, isang lamag ng OPM na nagdala ng kantang Anak sa buong mundo. Ang kantang ito ay nagbenta ng milyong-milyong kopya, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Ang mga awitin niya ay may malalim na kwento at koneksyon sa kulturang Pilipino.
And number 1 sa ating listahan ay walang iba kundi si Regine Velasquez, ang Asia Songbird at best-selling Filipino artist of all time sa physical album sales. Nakapagbenta siya ng higit 7 million album sa Pilipinas at karagdagang 1.5 million sa Asia. Ang kanyang album na R2K ay certified 12 times platinum at itinuturing na best-selling female album sa bansa. Kasama sa kanyang mga pinasikat na kantaang Dadalhin, Kailangan Ko Ikaw at In Love With You. At yan ang ating top 10 best-selling Filipino artists of all time based sa physical album sales bago pa sumikat ang digital streaming. Nakakamiss din yung panahon na pupunta ka pa sa record store para bumili ng paborito mong album. Sino sa kanila ang paborito mo? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment para sa mas marami pang content like this.